Awareness of spiritual deception. Kung alam nyo yung about sa mga huling panahon at huling kaganapan ng mundo bago ang wakas, merong tao na magro-rule po nito. At yun yung tinatawag na Antichrist or Antikristo na nakalagay sa Biblia. Ito yung propesiya pagdating po sa mga huling panahon bago yung wakas. Medyo sensitibo ang bidyong ito sapagkat magkakaroon tayo ng mga teorya kung anong uri ng tao ang lalabas na Antikristo sa huling panahon. Wala tayong tinutumbok at wala tayong kinakalaban na personalidad, ito'y teorya lamang. Ito ay base doon sa kapangyarihan na meron siya nakalagay sa Biblia. Titingnan natin kung sino ang Antikristo at kung ano ang kanyang mga characteristics. Theory about Antichrist. Ang Antichrist ay against sa Panginoon, kumakalaban sa Panginoong Jesus at hindi nananampalataya at marami siyang dadayain sa mga panahong ito at sa mga panahong darating. The Antichrist is the man who will rule before the end times. Kung mahilig po kayo mag-aral patungkol po sa mga huling panahon bago ang wakas, mababasa at mapapakinggan nyo at malalaman nyo na merong Antikristo. Yung tinatawag na Mr. 666 siya sapagkat siya yung mangunguna sa pagtatatak ng tatak ng halimaw. 1 John chapter 2 verse 18, mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Noona pa lang andyan na ang espiritu ng Antikristo, ngunit meron po talaga na darating na Antikristo na mangunguna bago po ang wakas. Yun yung sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 18. Meron talagang magro-rule isang tao sa buong mundo at siya yung mangunguna sa one world religion, one world government, one world currency during the tribulation. Yung tribulation, 7 years yan. May nilabas ako na vlog, pwede nyo pong panoorin yung 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpets at yung buong kabuuan po ng 7 years of tribulation. Tingnan nyo po at silipin, matuto at ma-inspire. Meron tinatawag na rapture at hatiang paniniwala ng mga mananampalataya. 3 bahagi po yon. Yung pre-tribulation, bago yung tribulation, rapture po muna, at meron tinatawag na mid-tribulation. Sa kalagitnaan ng tribulation, darating ang Panginoon na tinatawag na rapture. Pagdating po sa post-tribulation, mararanasan muna raw yung tribulation bago yung rapture. So naglabas po ako ng pag-aaral na yan, pwede nyo po silipin at pwede po nating pag-aralan. Majority of the Christians naniniwala sa pre-tribulation na magra-rapture muna bago po yung 7 years of tribulation. Isa rin po sa tawag sa Antikristo ay yung suwail na lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya din yung mangunguna kasi sa paglapastangan at aagawin niya ay pagsamba sa Panginoon. At halimaw din ang tawag sa Antikristo na nakalimbag sa Revelation. Symbolical po ito sapagkat yung gagawin niya ay sobrang tindi at sobrang sama na ikapapahamak ng kaluluwa ng bawat madideceive niya at mga taong madadaya niya. Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Yung halimaw na nagsisimbolo sa napakatindi at napakasama na gagawin po niya sa harapan ng Diyos. Yung korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Symbolical po yan. Hindi magpapakita ang Antikristo na nakakatakot. Yung tinutukoy po dyan, marami po siyang madadaya at kakilakilabot yung mangyayari po doon sa madideceive niya. Sapagkat mapapahamak nga po yung kaluluwa ng mga taong madadaya niya. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Sa pagro-rule din ng Antikristo may gaganapan yung third temple. Kaya kung may naririnig na kayo na rebuilding of the third temple, malapit na po ang tribulation. Ibig sabihin malapit na ang rapture at ang pagdating ng Panginoong Jesus. Dahil sa tribulation, uupo sa templo ng Diyos yung Antikristo na lalapastangan at magpapanggap na siya ang Diyos at marami po ang sasamba sa kanya. Pamamahalaan niya ang buong mundo, madadaya niya ang mga tao at maaagaw niya ang pagsamba sa Diyos at ang mga tao ay sasamba sa kanya. Sa anong kaparaanan niya mapapasunod ang buong mundo? Ano ang katangian ng Antikristo? Pwede nating isipin na Antikristo ay napakayaman, billionaire, sobrang maimpluwensya dahil sa kayamanan. Alam natin na kapag may pera ka at mayaman ka, maimpluwensya kang tao. Lalapit sa iyo ang media.
lalapit sa'yo yung mga tao. Anumang sabihin mo, papakinggan nila. Let's be honest, na kapag sobrang yaman ng tao, napakarami pong nakadikit na tao rin sa kanya. Napaka-interesado ng kanyang buhay. Ano man ang sabihin niya, papakinggan. Anumang ipagawa niya, pwedeng sundin. Pag napakaraming pera ng isang leader, anumang opinion niya ay pwedeng maka-brainwash sa tao. Sa dami ng pera ay makokontrol din niya ang media. Pwede niya mapasunod ito at manipulate kahit ang mga religious leader at political leader. Kung magiging honest tayo, alam natin na kapag may pera ang isang tao, nire-respeto, ginagalang. Kaya niya mag-manipulate kung gagawin niya sa masama yung kayamanan niya. Pwedeng hawakan niya yung mga religious leader, ganun din yung mga political leader. Base doon sa Biblia na walang makakatumbas doon sa Antikristo at walang makakalaban sa kanya. Kaya pwedeng maimpluwensya at mayaman yung Antikristo. Revelation chapter 13 verse 4, sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. Yung dragon ay sumisimbolo sa false prophet. Yung halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. At sinamba sila ng tao dahil sa ginawa nila na kamangha-mangha, kaya na-deceive yung maraming tao sa panahon ng tribulation. Again, ang lahat ng ito ay teorya lamang, base lang doon sa characteristics na nakita natin sa Bible at pwedeng makita sa tribulation. Pa-high-tech na po ng pa-high-tech ang mga ginagamit nating electronic devices, mga gadgets, mga smartphones. At pwede rin po kung napakayaman ng Antikristo ay magamit niya yung economic policy para sa mark of the beast, sa tatakan. Kung napakayaman ng Antikristo, magiging matindi rin yung karisma niya, yung pagiging media figure niya, yung influence niya sa society ay magiging malawak. Pwede rin siyang maging motivational speaker na marami kasi siyang madadaya. Tingnan nyo mga kapatid kung saan nakakatch yung mga tao. Doon sa mga mayayaman na tao. Paano sila nag-succeed? Paano sila yumaman, naging successful financially? Kaya nagte-trend sila kahit sa television at social media. May mga kilala na tayo na sobrang yayaman sa panahon natin at napakalakas ng impluensya. Hindi ibig sabihin nito na sila ay tinutukoy natin. Wala ring direktang tinutukoy ang Biblia na sila yung Antikristo. Pero ito'y teorya lamang at pwede nating tingnan kung sino yung Antikristo na uusbong sa huling panahon at sa panahon ng tribulation. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ng katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Pwede rin nating isipin na political leader ang Antikristo. Napakagaling sa strategical pagdating po sa pagsakop, pagsasalita, matindi rin po yung karisma. Interesado yung mga tao sa buhay nila. Kaya ganito rin pwede na Antikristo sa huling panahon. Lalapit ang mga tao sa kanya at pwede siyang sundin. Pwedeng meron siyang persuasive ability na effective talaga at makukonvince niya ang tao at ang gobyerno dahil sa kanyang pagko-conquer at kanyang military conquest. Dahil kung pasusunurin mo ang buong mundo sa iyo, meron kang authority, power, at meron kang mga rules na sobrang effective at makukuha mo yung tao, makukuha mo yung tiwala nila. Hindi pwedeng hindi gawin ng mga tao yung gagawin niyang batas. At ang mark of the beast ay magiging mandatory sa tribulation dahil ito ay cashless society na. At kung sino man ang hindi magpatatak, merong punishment na gagawin ng Antikristo sa mga hindi magpapatatak. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, nang magpatatak sa kanyang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Ito lamang ay teorya at walang tinutukoy ang Biblia patungkol sa Antikristo kung siya nga ba ay political leader. Base lang to doon sa kapangyarihan na binasa natin sa Bible. Pwede nating isipin na ang Antikristo ay religious leader dahil sa rapture kinuha na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos at opportunity para sa Antikristo na maghayag ng salita ng Diyos, ngunit ito ay kapahamakan sapagkat aagawin niya ang pagsamba sa Diyos na nakalagay sa Biblia. Sa panahon ng tribulation, dadayain niya ang tao at pipilitin niyang ipasamba sa kanya. Pinag-aaralan natin sa Revelation, merong lilitaw na puting kabayo na sumisimbolo sa Antikristo dahil magpapakahayag siya dito na kunwari siya yung magsasabi ng kaligtasan. Yan yung pagpapanggap niya na siya ang Panginoon dahil nga gusto niyang bigyan ng pag-asa yung mga naiwan sa rapture.
Ngunit ikapapahamak ito dahil ang gagawin niya ang pag-agaw sa pagsamba sa Diyos. Gusto niya yung pagsamba sa Diyos ay mapunta sa kanya. Yon ang simbolismo ng puting kabayo na mayroong korona at pana, na mag-rule siya sa buong mundo at dadayain niya ang maraming tao. Sa pandaraya niyang iyon, pwede siya magpakita at magpanggap na siya po ay religious leader. Magkakaroon din kasi ng great apostasy, pagtalikod sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Kaya ang gagawin nila, pupunta sila at lalapit sila sa Antikristo na hindi nila namamalayan na ikapapahamak nila. Revelation chapter 13 verse 3, nakita ko ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Doon natin makikita na gagawa ng kababalaghan at himala ang Antikristo sa tribulation. Biruin nyo yung patay, binuhay nila. Alam natin mga kapatid na ang tao gustong gusto ang mga kaganapan pangyayaring ito. Yun rin yung isang opportunity ng Antikristo para agawin at malinlang ang tao sa panahon ng tribulation. Kaya pwede po na maging religious leader ang Antikristo. Ngunit ito ay walang direktang sinasabi ang Biblia. Ito ay nakabase lang doon sa kapangyarihan, kakayahan na nakikita natin at nabasa po natin. Sa dami ng mga religious people sa buong mundo na naniniwala at nag-aakala na sa mga ninuno at sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, sa mga extraterrestrial at sa mga ibang planeta na pupunta sa atin na ay akalain nilang makakapagligtas sana sa kanila, ngunit hindi. Ito ay pandaraya lang din ng Antikristo. Sa dami ng kasinungalingang ini-inject ng kaaway sa buong mundo at sa mga tao na ipapawalang kapangyarihan niya ang existence ng Panginoon, ngunit ang katotohanan ay hindi mawawala sapagkat si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang Antikristo ay hindi lang lalaban sa Diyos at sangkalangitan, kundi aagawin niya ang pagsamba sa Diyos sapagkat siya ay kampon ni Satanas. Revelation chapter 13 verse 4, sinamba nila ang dragon dahil siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makakatulad sa halimaw, walang makakalaban sa kanya. Ito ang purpose ng video kung bakit sinashare ko sa iyo ito kapatid, na Antikristo ay umiiral na sa panahon natin. Kahit sa panahon pa lang ng mga unang tao sa Eden, nandyan na ang pandaraya ni Satanas. Nandun na din ang pagtukso ni Satanas sa Panginoong Hesus. At alam mo kung ano ang common denominator? Yung agawin ang tao para mawala sa Diyos. Yan din kasi ang plano ng Antikristo sa huling panahon. Agawin ang tao sa Diyos at mapahamak. Ito ang realidad ng buhay na hindi napapansin ng karamihan, na unti-unting inaagaw ng kaaway ang atensyon mo upang mapalayo ka sa Diyos. Hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka pa makapag-meditate, hindi ka makapanalangin, hindi ka maka-attend ng church. Ano ang gagawin niya? At ano ang pandadaya niya? Magpapakita siya ng mga magagandang bagay upang ilayo ka sa Panginoon at hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Satan offered Jesus good things, and the return is to worship Satan. Ang demonyo, ginagamit siya ang napakaraming magandang bagay at mabuti sa ating paningin upang mapalayo tayo sa Diyos. At ang return nito sa Matthew chapter 4, to worship Him. Agawin tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Ngunit ang pinanlaban ng Panginoong Hesus para lumaya sa Kanya ang manunukso ang salita din ng Panginoon. Matthew chapter 4 verse 8. Pagkatapos, dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at ang kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sinasabi sa kautusan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kapatid, nais ko ipaalam sa iyo na pinapaabot sa atin ng Panginoon na tayo ay sobrang mahal ng Diyos. Dapat alam natin at kilala natin kung sino yung kaaway. Sa huling oras at panahon na sinasabi ng Biblia, maging mapagmatsyag tayo at makilala natin kung sino ang kaaway at kung sino ang dapat iwasan. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo,
kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Two major subject ang sinabi ng 1 John. Perilous hour or yung last hour at yung Antichrist. Sa last days, andyan po yung Antichrist. Kaya maging aware po tayo doon sa deception na gagawin ng Antichrist. Kasi kahit sa panahon natin, meron na pong nagpapakilala na sila ay against sa Panginoong Hesus. Maging kontento po tayo doon sa pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoong Hesus. Kasi marami ang humahanap at nag-aaral kaya napapahamak. Naliligaw po ng mga turo ng samot-saring aral na hindi po biblikal at hindi galing sa Panginoon. Tinatanggap ang Ama pero tinatanggi si Jesus. Ito mismo yung babala ng Bible para sa atin, na mag-ingat po tayo sa ganitong aral kasi lilitaw ang mga aral na tinatanggap ang Ama pero hindi tinatanggap ang anak. Kasi maliwanag na sinasabi ng Biblia, sino man ang tumatanggi sa anak ay hindi rin niya nakikilala at wala sa kanya ang Ama. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Maraming nagtatalo, maraming nagdedebate, nag-aaway, na tinatanggap nila ang Ama pero hindi nila tinatanggap ang anak. Na sino man ang tumatanggi at hindi kumikilala sa anak ay hindi rin nakakakilala sa Ama. Kung nakikilala natin ang anak, makikilala natin ang Ama. Pero kung ang Ama nakikilala natin at tinatanggi natin ang anak, ang Panginoong Hesus, ito po ay spiritual deception. Ang banal na Espiritu po ang magtuturo sa atin because Holy Spirit is the great teacher. Siya ang nangungusap po sa atin at tinuturo mismo ng salita rin ng Diyos na kung sino ang tumatanggap sa anak ay kumikilala sa Ama. Tayo po ay nasa huling araw na at ito yung sinasabi ng 1 John chapter 2. Sa huling araw, lalabas ang napakaraming aral na makakapagligaw sa atin. Pero ito ang sinasabi ng Bible po sa atin. Lalabanan natin ito sa pamamagitan ng pananatili, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa pagtuturo ng banal na Espiritu na kung sino man ang kumikilala sa anak at tumatanggap sa Diyos Anak ay nakakakilala at tumatanggap sa Diyos Ama. Hindi rin natin dapat itakwil ang pagka-Diyos ng Diyos Espiritu Santo dahil marami ang tumatanggi sa kapangyarihan at manifestation ng Holy Spirit. Pero ang sabi ng Bible, sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa atin sa tamang aral. Ngunit pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na nyo ang buong katotohanan. Pakaingatan nyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Kung gagawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritong pinagkaloob ng Kristo sa inyo at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Binibigyan tayo ng heads up ng salita na kailangan manatili tayo kay Kristo. Pananatili kay Kristo ang makakapagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan po. Kilala mo ba ang Antikristo? Sino nga ba ang Antikristo at sino ang halimaw na sinasabi ng Biblia? Ang Antikristo ay against sa Panginoon. The word anti is against, kontra sa Panginoong Hesus. Siya po ay may pagkademonyo, kampon po siya ni Satanas, at lalabas at magpapakilala ang Antikristo bilang siya ang Kristo. Marami siyang malilinlang at marami po siyang mapapahamak na tao. Magpapanggap siya na siya ang tagapagligtas, marami siya ipapakitang kababalaghan, himala, kung bakit marami rin siyang madadaya at maraming mapapahamak na tao pag siya po ay nagpakilala at siya'y lumitaw na dito sa mundo. Dadayain ng Antikristo ang mga mananampalataya. Ganoon din ang bansang Israel. Marami siya ipapakita na kababalaghan upang maraming madaya na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kung mahilig po kayo mag-aaral patungkol kung sino ang Antikristo na lalabas sa huling panahon o magpapakilala na siya po ay against sa Panginoong Hesus,
Marami po kayong mapapakinggan at mababasa, maririnig po sa social media na sinasabi ng maraming tao na ang bansang Amerika, mga president po dito, sila ay tinatawag na Antikristo o sila ay kinikilalang Antikristo dahil sila ay very powerful nation. May impluwensya din po ang bansang USA. Ganun din po mga kapatid, inahalin tulad ang USA sa panahon ng Babylonia. Kasi nagkaroon ng vision na Antikristo o lilitaw ay ang bansang Babylonia. Yun ang maghahari. So sa panahon po natin, ang makapangyarihang bansa ay USA or yung Amerika. Yun po ay speculation lamang. Ganun din sinasabi ng maraming tao, ang mga Pope ay Antichrist. Kasi nagkaroon po mga kapatid ng pag-aaral patungkol sa mga Pope na ang 666 o ang tatak ng halimaw ay nakakabit po sa pangalan ng Pope o dun po sa mga root ng Pope. Ganon din po mga kapatid, speculation din ng maraming tao sa panahon ng Emperor Nero na nakakabit po ang 666 o ang tatak pa rin ng halimaw sa mga emperador po sa panahon ni Nero. Ganon din po mga kapatid si Adolf Hitler. Marami nagsasabi na siya ang Antikristo sa panahon nila. Sa akin pananaw, tingnan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ang Antikristo at ano ang gawin niya at kung ano ang karakter ng Antikristo. Meron sinasabi ang Biblia na 7 years of tribulation at yung 3.5 years na magaganap ay magpapakilala ang Antikristo na siya po ay magbibigay ng kapayapaan. Siya po ay magpapakilala na siya ay mabuti at hindi pa siya magpapakilala dito na siya po ay Yusuail. Dito po magpapakilala siya at magpapanggap siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. Kasi nakita sa vision ni Daniel, merong isang hari o merong isang bansa na mag-rule po sa buong mundo. At yun yung Antikristo. Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. At tatagal po ito mga kapatid ng 7 years. At yung 7 years ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, ang Suwail o ang lalapastangan sa pangalan ng Diyos. 2 Thessalonians 2 verse 9 hanggang 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, magpapakilala ang Antikristo na hindi siya yung Suwail. Magpapakilala muna siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. 3.5 years po yon mga kapatid. At magpapakilala siya at magpapakita siya na nakalagay sa Revelation chapter 6 verse 2. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikidigma. Pinakita kay Juan ang pagpaparito ng Antikristo sa huling panahon na siya ay nakasakay sa puting kabayo. Ang puting kabayo ay nagre-represent o nagpapakita ng kapayapaan. Simbolo po ito ng peace. Gagayahin niya si Kristo kaya marami siyang madadaya. At ang Antikristo na magpapakilala itong hindi manggagaling sa lipi ng Israel. Ito po ay hintil. Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang dagat po sa nabasa natin ay nagre-represent sa gentle nation. Ang 10 sungay ay nagre-represent sa 10 nasyon o 10 bansa. At ang sungay po ay nagre-represent sa power o kapangyarihan na mag-rule po sa buong mundo. Pagkatapos po ng 3.5 years na pagpapakilala at pagpapanggap na siya ay nagbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, lalabas na po ang tunay na kulay ng Antikristo o ng halimaw. Siya po ay magpapakilala na lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Lalabas na po at uupo na po ang Antikristo dito at ipapakilala na niya ang sarili niya. Revelation chapter 13 verse 5, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Hindi lang basta lalapastangan sa pangalan ng Diyos, kundi lalaban
sa Diyos, lalabanan at lalapastanganin ang trono ng Diyos, kakalabanin ng Panginoon. Ito ang gagawin ng Antikristo sa loob ng 42 buwan. At ang katapos ng 42 buwan ay 3.5 years. Revelation chapter 13 verse 6. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Ito din ang gagawin ng Antikristo. Pupuksain niya ang mga mananampalataya at maghahari siya sa lahat ng tao, lahi, wika at bansa. Revelation chapter 13 verse 7. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal. Binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin din ng Antikristo ng mga tao. Maraming tao ang sasamba sa Antikristo. At ang mga taong ito ay hindi binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi rin nakalista ang mga taong sasamba sa Antikristo sa aklat ng buhay. At ang may hawak ng aklat ng buhay walang iba kundi ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Verse 8, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo ng mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Ito ang gagampanan ng Antikristo at ito ang Antikristo o yung halimaw na sinasabi ng Biblia. Magpapakilala po siya mga kapatid. Saka natin malalaman kung sino ang Antikristo. Do you heard about the rebuilding the third temple? Once you've heard that, napakalapit na natin sa pag-rule ng Antichrist. Dahil sa pag-rule ng Antichrist, hindi magugustuhan ng tao ang mangyayari po. Dito magkakaroon ng one world government, one world currency, at one world religion. Dito rin magaganap ang Mark of the Beast na sasambahin ng Antikristo. Once na meron kang tatak ng 666, ikaw po ay hindi na maliligtas. Mapapahamak na ang kaluluwa mo. Sa Great Tribulation, sa paghahari rin ng Antikristo, dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa pag-upo ng lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Papakita na ng Panginoon ang kanyang puot dahil sukdulan na ang ginawa ng buong mundo. Dilubyo po ang mangyayari mga kapatid, at sa paghahari ng Antikristo, siya ang mangunguna na lalapastanganin ng pangalan ng Diyos at aagawin niya ang pagsamba sa Panginoon na marami siyang madideceive at madadaya. Panahon po natin hindi pa nagagawa ang third temple, pero asahan natin na ito'y makikita natin ng literal. Hindi po simbolismo lamang, sapagkat merong gagampanan ng third temple sa tribulation, sa pagluklok at paghahari at pagro-rule ng Antikristo sa buong mundo. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao. Itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Napakalapit na po natin sa rebuilding ng third temple. Kung narinig nyo na yung balita sa red heifer o yung pulang baka na inahanda at ino-offer sa preparation ng third temple, meron na po mga kapatid. Kung nabalitaan nyo na po mga kapatid yung preparation for building the third temple, yung Passover sacrifice, yung 100 people na lalaki na nagmula po mismo sa dugo at lahi ni Aaron, yung mga unang matataas na saserdote, yung meron na pong mga kasuotang pangpari na nakalagay mismo sa Bible, mga kagamitang espesyal na inahanda sa templo. Nakaredy na rin po mga kapatid yung mga seremonya at yung mga gagamitin na espesyal na pilak na trumpeta sa third temple. Tumugtog din ng awiting galing sa Book of Psalm na naganap na seremonya sa panalangin binubuo ng mga kantang halel habang hinahanda ang Passover sacrifice. Mga kapatid, nakita ko na marami pang hindi nakakaalam patungkol po dito. Kaya ginawa ko ang video na to upang iparating sa inyo na ganito po ang nagaganap at nire-ready na po ang third temple sa panahon po natin. Ito ang dahilan kung bakit magpapatatak ang maraming tao sa Mark of the Beast. Kailangan mong mapanood ito at malaman para hindi ka madaya. Alam naman natin sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak sa Mark of the Beast.
Sa mga hindi nakakaalam ko ng mark of the beast, ang mark of the beast ay may tatlong numero. Ito yung tinatawag na 666. Ang mark of the beast, nakalagay ito sa Revelation. Dito mismo ay pinaliwanag ni John kung ano ang ibig sabihin ng mark of the beast at kung ano ang numero ng 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang tatakang ito ay magaganap sa Great Tribulation, yung 7 years. Naglabas po ako ng vlog patungkol po sa 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang mga salot sa panahon ng paghahari ng Antikristo. At sino ang mangunguna sa tatakan? Ang Antikristo po. Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. Hindi siya halimaw na magpapakita kasi marami siyang madadaya. Hindi siya magpapakita ng pangit, ng nakakatakot, kundi yung makakapandaya sa tao. Ang korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Sa rulership ng Antikristo sa Great Tribulation, siya ay mangunguna sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya talaga yung magiging isang Antikristo na lilitaw sa huling panahon doon sa Great Tribulation. Pamamahalaan niya ang buong mundo at dito niya dadayain ng maraming tao. Base sa Bible kapatid, yung Antikristo na ito nadadaya sa maraming tao. Bakit marami ang magpapatatak sa mark of the beast? Dahil hindi siya magpapakita nga ng halimaw siya. Simbolismo lamang yon. Magpapakita siya na kung paano niya maaakay ang tao. Naglabas po ako ng video at pag-aaral patungkol doon sa teorya kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Panoorin po natin. Paano mo makukuha ang atensyon ng mga tao? Dahil sa karisma, dahil sa pagiging tanyag, dahil sa mga impluensya. Kaya pwede nating isipin na Antikristo na mangunguna sa tribulation ay political leader. Pwede rin siya na napakayaman o billionaire. Ganon din yung mga religious leader. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know in the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa tribulation. Let me know in the comment section. Dahil isa sa batas ang markahan dahil magiging mandatory ito. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan hindi natin ginagamit ang cash. Gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling. Gumagamit tayo ng barcode. Marami pong teorya kung ano ang gagawin sa mark of the beast. Sa aking palagay at sa aking pag-aaral, hindi lang isang araw ang tatakan. Ito ay mahabang proseso dahil matinding kapighatan ito nasa Great Tribulation. Tingnan nyo po yung nararanasan natin ngayon. Dahil pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang presyo. Kakayod ng kakayod ang tao, marami po ang hindi nakaka-afford ng mga bilihin. Is it true na shadow ang ating panahon sa darating na Great Tribulation? In denial lang po ang maraming tao galit sa ganitong topic. Pero dapat hindi natin isawalang bahala ito. Dahil ito mismo ay nakasaad sa Biblia na magiging mahirap ang pagbili at pagbenta sa Great Tribulation. Kasi kung wala kang tatak ng mark of the beast, hindi ka makakakilos ng maayos. Kaya maraming madadaya at marami ang makukunbis sa tatakan. Doon natin mapapatunayan na umiiral na talaga ang Antikristo sa panahon natin at nung una pa lang. Dito natin makikita na siya ay magpapakita ng mga nakakabaghani sa ating paningin para ilayo ka sa Diyos. Para hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka makasamba at makapag-worship, ni hindi ka maka-attend sa church. Yan po ang ginagawa ng Antikristo sa kapanahunan natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ng magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Mapapansin nyo dito na makikita nyo na unti-unti yung mark of the beast
nagiging hayagan unti-unti sa live streaming, sa live concerts, sa mga branding ng mga sikat na tao. Marami pa po ang mga issues na nagbebenta ng kaluluwa para lang sumikat. So dito natin mapapakita at mapapatunayan na paparating tayo doon sa tribulation. Ano sa tingin mo? Inihahanda na nga ba ang mundo sa papalapit na Great Tribulation? Let me know in the comment section. Pandaraya ang unang gustong gawin ng demonyo at ng Antikristo sa mga tao. Deception. Agawin ang tao sa pandaraya ng mga bagay na ipapakita at nakukuhumaling upang ilayo ang tao sa Diyos. John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang iyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa nyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa pasimula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Doon pa lang sa Garden of Eden, nangyari na po ito. Nung si Jesus po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, siya po ay tinukso. Pandaraya ang gagawin ng Antikristo. Gagawa siya ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi pa nakikita sa panahon natin, kaya marami po ang madadaya at lalayo sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos, at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao, at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal sarili bilang Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang gagawin niya para makuha niya mga tao. Nagagawa siya ng mga bagay na paglagpastangan sa Panginoon. Dahil sa panahon natin, makikita natin na naunti-unti na nagiging normal ang ginagawa ng mga tao na paglapastangan sa Diyos. At ganito rin gagawin ng demonyo at ng Antikristo sa Great Tribulation para makuha niya mga tao. Kasi ang Antikristo, magsasalita siya ng kasamaan laban sa Diyos. Gagawin niyang masama ang Diyos at marami ang magagalit sa Diyos. Nakikita mo na ba ang mga pangyayaring ito sa panahon natin? Marami ang magagalit sa Diyos dahil ginagawa ng Antikristo na maging masama ang Diyos. Marami ang may ayaw sa Diyos kasi ito yung espiritu ng Antikristo. Ang kasalanan ay unti-unting nagiging normal. Kung nakikita mo na ito, means patunay na umiiral ang espiritu ng Antikristo. Totoo ang sinasabi ng Biblia na nandadaya ang Antikristo. Hail Satan! Hail Satan! Hindi lang to pinapansin ng tao sapagkat hindi nakikita ang espiritu, pero umiiral ito sa panahon natin at sa buong mundo na ang kanyang pandaraya ay marami na ang nadidisib. Marami nang tumatalikod sa Diyos, marami ang may galit sa Diyos. Dahil ang nasa likod nito ay si Satanas at ang Antikristo. Dahil tatanggalin niya ang focus ng tao para mawala sa Diyos. Revelation chapter 13 verse 6. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat na nakartira sa langit. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos, at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang mga bagay na ito. Isa pang pwedeng gawin ng Antikristo para makuha niya ang tao sa mga material na bagay. Material things. Kung isipin natin, sino ang may ayaw sa masaganang buhay, ayaw sa maraming pera para makabili ng pangangailangan? Gagamitin kasi ito ng kaaway upang iligaw ang tao. Revelation chapter 13 verse 7. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Makikita nyo na marami nang nabubudol sa pagbili kahit hindi kailangan. Sa panahon natin, nagiging shadow ito doon sa Great Tribulation. Tama ba? Kasi gagamitin ng kaaway ang mga material na bagay upang dayain ng tao. Ito ang magiging dahilan din bakit magpapalagay sila ng Mark of the Beast. Kasi gusto nila ang mga bagay na material na kabigha-bighani sa kanila
at dito sila dadayain. Pwede rin nating isipin sa mga bagay na sinasamba ng tao. Hindi lang ribulto ang sinasamba ng tao, kundi paghanga sa kapwa-tao. Alam natin na grabe mag-admire ang tao sa mga kapwa nila tao, sa mga sikat, mayayaman, political leader, religious leader, sa mga famous, sa mga motivational speaker. At dito rin pwedeng gawin ng kaawit ng Antikristo na dayain ng tao. Dahil marami ang tao na humahanga sa kapwa-tao, marami ang follow. Nagiging obsession to ng maraming tao sa panahon natin. Dahil sa pag-admire, ang obsession ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Ang Antikristo rin kasi ay magiging famous kasi marami siyang madadaya. Dahil ang tao grabe pong mag-follow sa kapwa-tao. Sa tingin mo kapatid, ready na ba ang mundo sa paglitaw ng Antikristo? At ready na rin ba ang sanlibutan para sa Mark of the Beast? Nangyayari na ba ito sa panahon natin na marami ang sumusunod sa kapwa-tao at marami ang tumatalikod sa Diyos? Marami ang mas pinipili na gumawa ng kasalanan at mali kaysa lumapit sa Diyos? Ganito mo mapapansin ang pagkilos ng Antikristo. Simple lang, dadayain ka niya para hindi ka makapanalangin. Tatanungin kita, nakakapanalangin ka pa ba? Tatanungin kita kung nakakapagbasa ka pa ba ng Bible? Nakakapag-meditate ka pa ba ng Word of God? Nakaka-attend ka pa ba sa church? Nakakapunta ka pa ba sa mga small group, Bible study, sa mga fellowship ng mga Christians? O mas pinipili mo na umalis, manood ng mga bagay na napakalayo sa realidad ng buhay at naaagaw yung attention mo para makalapit sa Diyos? Kung yan ang nangyayari po sa panahon natin, ibig sabihin marami na siyang dinadaya. Marami na po ang nahuhulog sa deception ng Antikristo. Yan yung sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 14. At dahil sa mga himalang ito, pinagawa sa kanya ng unang halimaw na linlangin niya ang mga tao. Samot-saring pandaraya ang gagawin ng kaaway para ilaglag ang tao at layo sa Diyos. Yan ang gagawin ni Satanas at ng Antikristo. Ito ang layunin ng videong ito kung bakit ko ginawa. Kung ikaw man ay dinadaya na ng kaaway, gusto ng Diyos na umalis tayo doon sa deception ng kaaway. Kung ikaw ay matagal na wala sa paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Diyos na bumalik tayo. Marami ang nanonood ng videong ito upang makakuha ng impormasyon at umaasang mabago at matulungan ng salita ng Diyos. Pero marami rin ang nanonood dito upang pamaliin ang salita ng Diyos. At nais ng Panginoon na matatransform ka, mabago ka kapatid. Nais ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig ay umiral. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagmamahal. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito at kung dinala ka ng Diyos para mapakinggan ang aral na ito, hindi po aksidente ito. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manumbalik sa Diyos. Tayo manalangin, pikit niyo po ang inyong mga mata. Panginoon, salamat sa inyong salita na nagbibigay ng kaalaman, tumatransform ng buhay, nagbabago, Panginoon, sa mga tao. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Inatanggap ko po kayo bilang Diyos na pagligtas na aking buhay, Panginoong Hesus. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, ako ay nagiging totoo sa harapan ninyo. Pagharian niyo aking puso at isipan. Maghanap ko ang kalooban ninyo sa tulong ng salita ng Diyos at sa gabay ng Banal na Espiritu. Aming Diyos Ama nakatunghay dyan sa trono, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nais kong magpasalamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Magamit natin mga bagay na ito para sa ikalalalim ng ating pananampalataya. Sinasawi ko ng mga espiritu ng Antikristo at mga bagay na hindi galing sa Diyos upang madisib ka in the mighty name of Jesus. Salamat ulit kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Kung bago ka pa lang sa Facebook page natin, like and follow nyo po. At kung nakakapunta ka sa YouTube channel, subscribe po pa kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito po ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po. Tatak, marka, o numero ng demonyo na 666. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang mangyayari pag natatakan ka nito?
Ang numerong 6 na tatlong magkakasama ay numero ng demonyo o tatak ng Antikristo. Ito rin ay tatak ng halimaw na sinasabi ng Biblia. Ito rin ang alam ng karamihan at sinasabi ng mga tao na ang 666 ay numero ng diablo o ng demonyo. Kung mapapansin nyo sa Biblia, mayroong mga specific na number na binabanggit. Ang number ng Panginoon ay number 7. Madalas natin marinig ito. Ganon din ang number 12. Kasi ang ibig sabihin ng number 7 is completion, perfection. Tulad na lang ng the 7 last words of Jesus Christ at ng 7 trumpets. At marami pa pong iba. Pagdating naman sa number 12, ito po ay governance. 12 tribes, 12 disciples. At marami pa rin pong iba. At totoo na ang 666 ay numero ng demonyo. Kasi ito yung nakalagay sa Bible. Ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang 666 po ay kahulugan, numero ng halimaw at simbolo ng pangalan ng demonyo. Yan po yung sinabi ng Biblia. At ang tatak ng halimaw na 666 ay nakita na daw po noong unang panahon. Ito ay spekulasyon na ang Nero Emperor, siya po ay merong katugma ng numero ng 666. Ganon din mga kapatid, ang mga Pope at nakatugma ang numero at ang tatak ng demonyo sa kanilang pangalan. Ganon din mga kapatid sa mga ginagawa nila at sa mga emblem na suot po nila. Kaya po marami nagsasabi na ang mga taong ito nung sa henerasyon nila, sila po'y Antikristo sapagkat tumutugma yung 666 sa mga pangalan nila at sa mga emblem po nila. Ganon din si Adolf Hitler. Alam natin kung gaano kasama ang taong ito at ano ang naitala niya sa kasaysayan ng mundo. At sinasabi nila na nasa kanya rin ang tatak ng halimaw yung 666 sapagkat alam natin na sa panahon ng pag-rule ng Antikristo, sabi ng propesiya sa Biblia, dadanak ang dugo. Grabe po ang mangyayari. Maraming mamamatay at sa panahon ni Hitler, ito po yung nakita nila. Tinitingnan nila na yung 666 ay nakatugma sa ginagawa ni Hitler dahil katulad ng sa Antikristo. Ganon din sa bansang Amerika. Ang presidente dati na si President Barack Obama ay tinitingnan na siya ay merong tatak ng 666. Nakatugma ito sa pagiging presidente. Alam natin na ang USA o ang Amerika ay isa sa napakamakapangyarihang bansa sa mundo. At nagro-rule po ito hanggang sa oras na ito. Tinitingnan ng mga nag-aaral sa Biblia patungkol po sa Antikristo at sa Mark the Beast na 666 na si Barack Obama ay isa sa may tatak na 666. Dahil sa kapangyarihan nitong mamahala sa buong mundo at ito rin nakikita na mangyayari po sa Antikristo. Yun po ay spekulasyon lang ng tao na ang tatak ng 666 o tatak ng diablo ay nandun sa mga tao na yon at sa panahon na yon. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang numero ng Antikristo o ng halimaw ay magaganap po at magpapakilala sa panahon ng paghahari mismo ng Antikristo. Makikita ng hayagan ang pagtatatak ng 666 at ang tatak na 666 sa panahon ng pagpapakilala at paghahari ng demonyo o ng Antikristo, halimaw na tinatawag at ng huwad na propeta. Katulad ng nare-release kong video, after rapture po, meron pong 7 years of tribulation na tinatawag. Yung 7 years po, nahahati po sa dalawa. Yung unang 3.5 years, diyan po magpapakita yung puting kabayo na sinasabi sa Revelation. Ang ibig sabihin po, magpapakilala ang Antikristo bilang false peace. O magpapakilala siya at magpapakita siya na mabuti siya. Marami siyang madadaya, magpapakita siya ng mga himala at kababalaghan, kaya marami pong sasamba sa kanya at maraming mananampalataya sa kanya. Yan po yung unang part ng 7 years of tribulation. Pagkatapos po niyan, ihahayag na Antikristo ang kanyang sarili bilang isang suwail at lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Diyan po yung tatakang magaganap. Maraming mamamatay, literal po na makikita ito sa noo at sa kamay. Revelation chapter 13 verse 15. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin man o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo.
Magiging sapilitan at maraming magpapatatak po ng numero ng 666. Sa lahat po ng maiiwan na hindi nanampalataya sa Panginoon, sa lahat ng tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos at itinakwil si Kristo bilang Diyos at Panginoon nila, makakasama nila ang Antikristo. At sa paghahari ng Antikristo, sa tatakang magaganap, marami po ang mapipilitang magpatatak. Sinasabi ng karamihan kung paano itatatak ang numerong 666 sa pamamagitan ng microchip or yung implantation. Ganon din yung barcode. At marami rin nagsasabi na sa pamamagitan ng vaccine, tulad na lang nangyaring pandemya, at maraming natakot po na mananampalataya kaya maraming hindi nagpa-vaccine. Ganito tinitingnan ng mga tao at ng mga Bible scholar kung ano ang mangyayaring tatakan po. Ganun kahalaga yung tatak ng demonyo sa mga maiiwan. Bakit po? Kasi magkakaroon ng cashless society. Hindi mo kailangan ng pera para makabili at makapagbenta ng mga bagay. Kasi ang kailangan mo nang gamitin para makabili at makabenta ay ang tatak ng halimaw, yung 666. Kailangan meron ka nito sa noo o meron ka sa kamay. At hindi na kailangan ng pera para bumili. Tatak ng halimaw ang kailangang makita sa iyo. Sa panahon natin, marami nagsasabi na nandito na tayo sa cashless society. Gumagamit ng barcode, GCash, through online. Pero hindi po mga kapatid, dahil magiging hayagan ng tatakan at wala na talagang perang gagamitin po para makabili at makapagbenta ng item. Para mabuhay ka, kailangan mo ng tatak ng demonyo. Yun po ang mangyayari sa propesiya sa tatak ng halimaw. Matinding tagutom po ang mangyayari kasi maraming magpapatatak pero marami rin at meron ding hindi magpapatatak. Yung mga naiwan na mananampalataya na hindi nakapagsisi pero during the rule of Antichrist, sila po ay maninindigan at hindi sila magpapatatak. At ang ibig sabihin nun, kung wala silang tatak na 666, hindi po sila makakabili o makakapasok sa pamilihan. Magiging mahirap ang buhay. Revelation 13:17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Sa panahon din ng tatakan, dadanak ang dugo. Gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, may maiiwan na mga mananampalataya at mananindigan sila para sa Diyos. Oo, naiwan sila sa rapture pero hindi sila magpapatata. Pero ang gagawin ng Antikristo, papatayin nila ang mga hindi magpapatatak. Kaya po dadanak ang dugo sa tatakan sa panahon po ng marka ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 15, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at kasama ng mga nagpatatak ng 666 sa noo at sa kanilang kamay. Wala na pong burahan at wala nang balikan po. Kapag meron kang tatak nito, kasama kang ibubulid sa impyerno ng Antikristo at ng halimaw. Revelation chapter 19 verse 20. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy, nagliliyab na asupre. Maraming sasamba sa Antikristo, sa huwad na propeta o sa halimaw na tinatawag sapagkat marami silang nadaya sa mga ginawa nilang himala. Kaya rin nakapagpatatak ang mga tao ng numero ng halimaw o yung 666. At kapag natatakan na ang tao nito, makakasama sa impyerno at mapapahamak ang kaluluwa ng mga taong merong tatak na 666. Sa panahon natin, makakakita na tayo ng mga glimpse patungkol po sa numero ng 666. Makikita po natin to sa mga satanista, mga nagko-cover po at ginagamit ang emblem na ito o yung numero ng 666. Ganon din sa mga brand na makikita po natin. Nagiging hayagan na po unti-unti ang mga numerong ito at yan po ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po ay propesiya na galing po sa Biblia. Kapag ang propesiya na galing sa Biblia, asahan natin at tandaan natin na ito po ay magaganap. At kailangan po nating malaman na may ganito pong mangyayari. Ilan lang po ito mga kapatid sa mga propesiya sa marka ng halimaw, sa Antikristo, sa huwad na propeta
at sa mga bagay na mangyayari po pagkatapos ng rapture. Ito po itatandaan natin mga kapatid, bago po dumating ang matinding tribulation at paghihirap, darating ang Panginoong Hesus. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung sa panahon po natin hinahanda na ang tatakan sa pagro-rule at paghahari ng Antikristo, ibig sabihin po malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan, at kung meron kang gustong sabihin, comment nyo lang po sa comment section. At kung nagustuhan nyo po ang pangangaral po na ito, huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Salamat po, ito ang inyong lingkod. Hanggang sa susunod po na pag-aaral po uli natin. God bless you po. Ito ang dahilan kung bakit magpapatatak ang maraming tao sa Mark of the Beast. Kailangan mong mapanood ito at malaman para hindi ka madaya. Alam naman natin sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak sa Mark of the Beast. Sa mga hindi nakakalam ko ng Mark of the Beast, ang Mark of the Beast ay may tatlong numero. Ito yung tinatawag na 666. Ang Mark of the Beast, nakalagay ito sa Revelation. Dito mismo ay pinaliwanag ni John kung ano ang ibig sabihin ng Mark of the Beast at kung ano ang numero ng 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang tatakang ito ay magaganap sa Great Tribulation, yung 7 years. Naglabas po ako ng vlog patungkol po sa 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang mga salot sa panahon ng paghahari ng Antikristo. At sino ang mangunguna sa tatakan? Ang Antikristo po. Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. Hindi siya halimaw na magpapakita kasi marami siyang madadaya. Hindi siya magpapakita ng pangit, ng nakakatakot, kundi yung makakapandaya sa tao. Ang korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Sa rulership ng Antikristo sa Great Tribulation, siya ay mangunguna sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya talaga yung magiging isang Antikristo na lilitaw sa huling panahon doon sa Great Tribulation. Pamamahalaan niya ang buong mundo at dito niya dadayain ng maraming tao. Base sa Bible kapatid, yung Antikristo na ito nadadaya sa maraming tao. Bakit marami ang magpapatatak sa Mark of the Beast? Dahil hindi siya magpapakita nga ng halimaw siya. Simbolismo lamang yon. Magpapakita siya na kung paano niya maaakay ang tao. Naglabas po ako ng video at pag-aaral patungkol doon sa teorya kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Panoorin po natin. Paano mo makukuha ang atensyon ng mga tao? Dahil sa karisma, dahil sa pagiging tanyag, dahil sa mga impluwensya. Kaya pwede nating isipin na Antikristo na mangunguna sa tribulation ay political leader. Pwede rin siya na napakayaman o billionaire. Ganon din yung mga religious leader. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know in the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa tribulation. Let me know in the comment section. Dahil isa sa batas ang markahan dahil magiging mandatory ito. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan di natin ginagamit ang cash, gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling,
gumagamit tayo ng barcode. Marami pong teorya kung ano ang gagawin sa Mark of the Beast. Sa aking palagay at sa aking pag-aaral, hindi lang isang araw ang tatakan. Ito ay mahabang proseso dahil matinding kapighatan ito nasa Great Tribulation. Tingnan nyo po yung nararanasan natin ngayon. Dahil pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang presyo. Kakayod ng kakayod ang tao, marami po ang hindi nakaka-afford ng mga bilihin. Is it true na shadow ang ating panahon sa darating na Great Tribulation? In denial lang po ang maraming tao galit sa ganitong topic. Pero dapat hindi natin isa walang bahala ito. Dahil ito mismo yung nakasaad sa Biblia na magiging mahirap ang pagbili at pagbenta sa Great Tribulation. Kasi kung wala kang tatak ng Mark of the Beast, hindi ka makakakilos ng maayos. Kaya maraming madadaya at marami ang makukunbis sa tatakan. Doon natin mapapatunayan na umiiral na talaga ang Antikristo sa panahon natin at nung una pa lang. Dito natin makikita na siya ay magpapakita ng mga nakakabaghani sa ating paningin para ilayo ka sa Diyos. Para hindi ka makapanalangin, hindi ka makapagbasa ng Bible, hindi ka makasamba at makapag-worship, ni hindi ka maka-attend sa church. Yan po ang ginagawa ng Antikristo sa kapanahunan natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ng magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Mapapansin nyo dito na makikita nyo na unti-unti yung Mark of the Beast nagiging hayagan unti-unti sa live streaming, sa live concerts, sa mga branding ng mga sikat na tao. Marami pa po ang mga issues na nagbebenta ng kaluluwa para lang sumikat. So dito natin mapapakita at mapapatunayan na paparating tayo doon sa tribulation. Ano sa tingin mo? Inihahanda na nga ba ang mundo sa papalapit na Great Tribulation? Let me know in the comment section. Pandaraya ang unang gustong gawin ng demonyo at ng Antikristo sa mga tao. Deception. Agawin ang tao sa pandaraya ng mga bagay na ipapakita at nakukuhumaling upang ilayo ang tao sa Diyos. John chapter 8 verse 44, ang diablo ang iyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa nyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa pasimula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Doon pa lang sa Garden of Eden, nangyari na po ito. Nung si Jesus po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, siya po ay tinukso. Pandaraya ang gagawin ng Antikristo. Gagawa siya ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi pa nakikita sa panahon natin, kaya marami po ang madadaya at lalayo sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 hanggang 4, huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing ng Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal sarili bilang Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kung ano ang gagawin niya para makuha niya mga tao. Nagagawa siya ng mga bagay na paglagpastangan sa Panginoon. Dahil sa panahon natin, makikita natin na unti-unti na nagiging normal ang ginagawa ng mga tao na paglapastangan sa Diyos. At ganito rin gagawin ng demonyo at ng Antikristo sa Great Tribulation para makuha niya mga tao. Kasi ang Antikristo magsasalita siya ng kasamaan laban sa Diyos. Gagawin niyang masama ang Diyos at marami ang magagalit sa Diyos. Nakikita mo na ba ang mga pangyayaring ito sa panahon natin? Marami ang magagalit sa Diyos dahil ginagawa ng Antikristo na maging masama ang Diyos. Marami ang may ayaw sa Diyos kasi ito yung espiritu ng Antikristo. Ang kasalanan ay unti-unting nagiging normal. Kung nakikita mo na ito, means patunay na umiiral ang espiritu ng Antikristo. Totoo ang sinasabi ng Biblia na nandadaya ang Antikristo. Hail Satan! Hail Satan! Hindi lang to pinapansin ng tao sapagkat hindi nakikita ang espiritu. Pero umiiral ito sa panahon natin at sa buong mundo.
na ang kanyang pandaraya ay marami na ang nadideceive. Marami nang tumatalikod sa Diyos, marami ang may galit sa Diyos. Dahil ang nasa likod nito ay si Satanas at ang Antikristo. Dahil tatanggalin niya ang focus ng tao para mawala sa Diyos. Revelation chapter 13 verse 6. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat na nakartira sa langit. Hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Kayong nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang mga bagay na ito. Isa pang pwedeng gawin ng Antikristo para makuha niya ang tao sa mga material na bagay. Material things. Kung isipin natin, sino ang may ayaw sa masaganang buhay, ayaw sa maraming pera para makabili ng pangangailangan? Gagamitin kasi ito ng kaaway upang iligaw ang tao. Revelation chapter 13 verse 7. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Makikita nyo na marami nang nabubudol sa pagbili kahit hindi kailangan. Sa panahon natin, nagiging shadow ito doon sa Great Tribulation. Tama ba? Kasi gagamitin ng kaaway ang mga material na bagay upang dayain ng tao. Ito ang magiging dahilan din bakit magpapalagay sila ng Mark of the Beast. Kasi gusto nila ang mga bagay na material na kabigha-bighani sa kanila at dito sila dadayain. Pwede rin nating isipin sa mga bagay na sinasamba ng tao. Hindi lang ribulto ang sinasamba ng tao, kundi paghanga sa kapwa-tao. Alam natin na grabe mag-admire ang tao sa mga kapwa nila tao, sa mga sikat, mayayaman, political leader, religious leader, sa mga famous, sa mga motivational speaker. At dito rin pwedeng gawin ng kaaway ng Antikristo na dayain ng tao. Dahil marami ang tao na humahanga sa kapwa-tao, marami ang follow. Nagiging obsession to ng maraming tao sa panahon natin. Dahil sa pag-admire, ang obsession ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway. Ang Antikristo rin kasi ay magiging famous kasi marami siyang madadaya. Dahil ang tao grabe po mag-follow sa kapwa-tao. Sa tingin mo kapatid, ready na ba ang mundo sa paglitaw ng Antikristo? At ready na rin ba ang sanlibutan para sa Mark of the Beast? Nangyayari na ba ito sa panahon natin na marami ang sumusunod sa kapwa-tao at marami ang tumatalikod sa Diyos? Marami ang mas pinipili na gumawa ng kasalanan at mali kaysa lumapit sa Diyos? Ganito mo mapapansin ang pagkilos ng Antikristo. Simple lang, dadayain ka niya para hindi ka makapanalangin. Tatanungin kita, nakakapanalangin ka pa ba? Tatanungin kita kung nakakapagbasa ka pa ba ng Bible? Nakakapag-meditate ka pa ba ng Word of God? Nakaka-attend ka pa ba sa church? Nakakapunta ka pa ba sa mga small group, Bible study, sa mga fellowship ng mga Christians? O mas pinipili mo na umalis, manood ng mga bagay na napakalayo sa realidad ng buhay at naaagaw yung attention mo para makalapit sa Diyos? Kung yan ang nangyayari po sa panahon natin, ibig sabihin marami na siyang dinadaya. Marami na po ang nahuhulog sa deception ng Antikristo. Yan yung sinasabi ng Revelation chapter 13 verse 14. At dahil sa mga himalang ito, pinagawa sa kanya ng unang halimaw na linlangin niya ang mga tao. Samot-saring pandaraya ang gagawin ng kaaway para ilaglag ang tao at layo sa Diyos. Yan ang gagawin ni Satanas at ng Antikristo. Ito ang layunin ng videong ito kung bakit ko ginawa. Kung ikaw man ay dinadaya na ng kaaway, gusto ng Diyos na umalis tayo doon sa deception ng kaaway. Kung ikaw ay matagal na wala sa paglilingkod sa Panginoon, gusto ng Diyos na bumalik tayo. Marami ang nanonood ng videong ito upang makakuha ng impormasyon at umaasang mabago at matulungan ng salita ng Diyos. Pero marami rin ang nanonood dito upang pamaliin ang salita ng Diyos. At nais ng Panginoon na matransform ka, mabago ka kapatid. Nais ng Panginoon na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung pag-ibig ay umiral. Hindi galit, hindi inggit, kundi pagmamahal. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito at kung dinala ka ng Diyos para mapakinggan ang aral na ito, hindi po aksidente ito. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manumbalik sa Diyos. Tayo manalangin, pikit niyo po
ang inyong mga mata. Panginoon, salamat sa inyong salita na nagbibigay ng kaalaman, tumatransform ng buhay, nagbabago, Panginoon, sa mga tao. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Inatanggap ko po kayo bilang Diyos na pagligtas na aking buhay, Panginoong Hesus. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras pong ito, ako ay nagiging totoo sa harapan ninyo. Pagharian niyo aking puso't isipan. Maghanap ko ang kalooban ninyo sa tulong ng salita ng Diyos at sa gabay ng Banal na Espiritu. Aming Diyos Ama, nakatunghay dyan sa trono, salamat po sa dakilang pag-ibig niyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nais kong magpasalamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Magamit natin mga bagay na ito para sa ikalalalim ng ating pananampalataya. Sinasawi ko ng mga espiritu ng Antikristo at ng mga bagay na hindi galing sa Diyos upang madisib ka in the mighty name of Jesus. Salamat ulit, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Kung bago ka pa lang sa Facebook page natin, like and follow nyo po. At kung nakapunta ka sa YouTube channel, subscribe po pa kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito po ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.